Nagulantang ang buong bansa matapos kumalat ang ulat na naglabas umano ang Korte Suprema ng isang warrant of arrest laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ayon sa dramatized scenario na ito. Sa biglaang pangyayaring hindi inaasahan, umalingaw-ngaw ang espekulasyon at mga reaksyon ng publiko sa social media na agad nagdulot ng matinding ingay sa larangan ng politika. Ayon sa nananatiling hindi kumpirmadong ulat, ang umano'y warrant ay kaugnay ng isang kontrobersyal na kasong matagal ng pinagdedebatehan. Sa loob ng palasyo, napaulat na biglang nagkaroon ng tensyon matapos matanggap ang balitang ito. Ilang opisyal daw ang nagpanik at agad na nagtipon para sa isang emergency meeting upang pag-usapan ang posibleng legal at pampulitikang epekto ng sitwasyon. Makikita raw ang pag-aalala at pagkalito sa ilang kawani habang hinihintay ang anumang opisyal na pahayag mula sa mga tagapagsalita ng administrasyon. Habang patuloy na nagkakagulo ang publiko, nanawagan naman ang ilang eksperto at sektor ng lipunan na huwag agad maniwala sa mga kumakalat na impormasyon hanggat walang malinaw na kumpirmasyon mula sa Korte Suprema o mismong Malacanang. Paalala nila na sa tunay na proseso, mahaba at masalimot ang legal na hakbang bago umabot sa ganitong antas. I wish you good health in the year 2026. And we'd like to thank the Senate of the Philippines for approving the OVP year 2026. Ayun na nga ho mga kababayan, hindi ho nakapalag itong si Tuta Soto dito kay Vice President Sara Duterte. Diyan sa pagpunta niya sa Senado, anak ng Tokwa, may nalalaman-laman ka pa na dapat ituloy ang impeachment. Pag pala nakita mo si VP Sara, pakamay-kamay kang walang yaka. Dito sa video na to, makikita nyo ho ang kaplastikan nitong si Tuta Soto. Hindi man nang humabot ng kalahating oras ang pagtalakay sa plenaryo diyan sa budget ng Office of the Vice President, kagad ho itong inaprubahan. Dito sa video na to, yan ho ang ating pag-uusapan. Pero bago yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung joint voto, nandyan lang ho sa baba. Rekta ho tayo sa mga kaganapan sa Senado bago ho mangyari ang pagkikita na yan nitong si Tuta Soto at nitong si Vice President Sara Duterte. Umpisahan ho natin ang ating talakayan dito kay Adyong kaugnay dun sa mga statement ni VP Sara na handa siya kung sakaling mag-resign itong si Marcos Jr. Natural, yun yung trabaho ni VP Sara. Ngayon, yung mga support na kagaya ni Adyong, hindi ho nila matanggap na kung sakaling mag-resign itong si Marcos Jr., si VP Sara papalit. Tanggapin nyo na ang masakit na katotohanan. Sa ayot sa gusto nyo, magiging presidente ang aming vice president ngayong mga panahon na to. Ano yan, Adyong? Insertions and ready siya to assume the presidency if the president resigns. I think the president, it's quite it's far-fetched to even include the president and the issue of... Parpets daw ho, parpets. Anak ng Tokwa, ikaw ang pumirma. Ikaw ang gumawa ng NEP. Na kung saan yun ang minanipula at hindi ka man lamang kumibo. At nung nakita mo yung gab sa yung lamesa, mabilis pa sa alas 4 pinirmahan mo. Parpets. Alam mo, Parpets? Isa ka sa matatrabaho dapat sa susunod na administrasyon. Isa ang pagiging congressman mo sa mga dapat imbestigahan. Yon hindi Parpets yun. Yun ang katotohanan. Of the insertion because the president actually did not sit in the BICAM, no? Kung yun ang context po natin. And hindi yun ang context. Hindi umupo sa BICAM si Marcos Jr. Huwag niyong gaguhin na sambahin ng Pilipino, Adyong. Hindi mo kailangan umupo dyan sa BICAM para makapag-insert ka. Huwag ka si Raulo. Ano ka si Raulo? Hindi mo kailangan umupo dyan sa BICAM para makapag-insert. Pangandaman, saldi ko. Sound check, approve. Saldi ko. Adrian Bersamin, sound check, approve. Ganun lang. Hindi kailangan umupo ni Marcos Jr. Yan ang problema sa inyo. Ginagawa nyo tangasambay ng Pilipino. makikita po na naman natin the president actually vetoed some of the provisions in the GAA. Gaano kalaki binito? Gaano kalaki yung mga iniwang insertion at mga unprogram appropriation? O, linuloko mo na naman kami, Adyong. Strike to ka na, makukontempt ka na sa PHFP. And number 3, I don't know where all this noise come from. Kasi unang-una, ang presidente nagsimula nito. Hindi, sinungaling ka na naman.
Ang nag-umpisa niyan nandun sa Daig, Netherlands, si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Punta ka sa YouTube channel nitong si Mayor Bastet Duterte, January, ilinabas ni dating Pangulong Rodrigo Duterte yaang mga blanco sa bicameral conference committee report. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte, anong ginawa ni Unga? Ba't nitong si Rodriguez? Nagpunta sa Korte Suprema, kinuwestiyon ang legalidad ng 2026 GAA. Kasi nga, maraming problema. Napakaraming insertion, napakaraming pagnanakaw na mangyayari. Anong nangyari? Yun nga, nangyari nga nakawan. Sino na nagbulgar? Marcos Jr. Hindi, sinungaling ka, Adjong. He started exposing all of this. Isa-site na kita in contempt. Alis ka dyan. Huwag kita marinig. Wala kang kwenta. Sinungaling kang Adjong ka. Ito mga kababayan, breaking news. Just in, Senate approved that 889 million. Ako, late naman ito. Dapat kahit 2 billion binigyan tong si VP. Ba't 800 million lang to? Ba't kulang-kulang 900 million lang to? 3 maleta lang kay saldi ko to Ano ba naman to? At 3 maleta lang kay saldi ko to. 2, 4, 6, 8. 4 na maleta pala. Sorry, may hinaho tayo sa arithmetic. 4 na maleta lang ho kay saldi ko. Yung budget na yan, kinibibi Sara. 889 million of the budget of the Office of the Vice President OVP for the year 2026. In the last 5 minutes, Vice President Sara Duterte was in attendance. No question were raised as a form of courtesy to the Vice President. Palakpakan. Dapat talaga ganyan. Pakita kayo ng respect, courtesya. Pangalawang pinakamataas na official sa pamahalaan, hindi nagdodroga at hindi tumatawag sa Committee on Appropriation. Ano yan? Tayo mag-play. Play natin. VP You know. uniform. Mukha kami yung mga taga-Bureau of Immigration. Mukha daw silang mga taga-Bureau of Immigration. Naku. Si Senator Robin Padilla. Tropa natin yan dyan sa Senado. Hindi natin kilalang personal Hindi ko kilalang personal yan si Robin. Pero isa yan sa mga matinong senador. Ito. Pinagkaguluhan si VP Sara. Yan ang hindi pinapakita ng mainstream media. Sa PH update nyo lang kung makikita yan. We love you, VP. We love you, VP. Kita nyo ko yan? We love you, VP. We love you. Ito naman ho ang kanyang pagsasalita dyan sa inyong lahat. Senado. Sa Senate beat ng Friends from the Media. The reason na pumunta ako dito ay para batiin kayo lahat na Blessed Christmas and Happy New Year. And I wish you good health in the year 2026. And we'd like to thank the Senate of the Philippines for approving the OVP year 2026 budget. But what do you make of Zaldico's statements linking the president? Wala na akong ma'am, questions. Thank you. Next year na stabilization daw po yung... Kayo naman, Christmas. Ginrit lang kayo ni Bibi Sara. Ano ba naman yan? Mga taga Malacanang Kung masyado abusado. Okay na yung greeting si Bibi Sara, okay? Masyado kayo mga Grinit lang. Mantakin nyo. Na ganun kayo kahalaga kay Bibi Sara. Ginrit pa niya kayo. Tapos sisingit pa kayo ng tanong-tanong. Mga kalokohan nyo talaga. Pag sinabi niyo na you're ready to become the next president. Next year na. Okay, sige po. Magmatigas ang ulo, next year na. Pagka-presidente na si Bibi, okay? Magmatigas ang ulo, guys. Eto, rumekta ho tayo sa mga naging kaganapan dyan sa plenaryo kaugnay dito sa usapin ng budget ng Office of the Vice President. The floor for a manifestation of support. I move that he be recognized. Senator Robin Padilla is recognized. And by the way, Malupit I would like to recognize the presence of the Vice President, Vice President Sara Duterte. Welcome to the Senate, Your Honor. Plastikan lang, ganon? Plastikan lang?
Kapal talaga ng mukha nitong si Tuta Soto. Eh paano pagka natuloy yung impeachment? Go ahead, Senator Padilla. Maraming salamat po. Tama nga ho yung obserbasyon ng isang nag-analisa, no? Kung sakali ho palang natuloy ang impeachment ni Bibi Sara, nagkaroon ho ng smokescreen itong mga magnanakaw na to, no? Hindi ho natin pinag-uusapan ngayon itong iskandalo ng mga flood control at nakawan ng mga politiko na to. Pinag-uusapan ho natin paano matanggal si Bibi Sara sa pagiging Vice President. Diba? Talagang mahal pa ho ng Panginoon ng bansang Pilipinas. Hindi niya ho pinahintulutan yung kagustuhan nitong si Tuta Soto na matuloy ang impeachment ng mga panahon na yun. Si Tuta Soto lang naman ho gumugusto nun eh. Tsaka yung si Lacson. Diba? Mahal pa talaga ng Panginoon ng bansang Pilipinas. Ginoong Pangulo at sa ating pong pinunong mayorya. Ako po'y walang katanungan sa ating ginoong sponsor, Senator Sherwin Gatchalian, kundi ako po'y magmamanifest lamang. Ako po'y natutuwa sapagkat dito po sa ating bulwagan ay atin pong hindi binawasan ang budget ng ating pangalawang Pangulo, bagkus ay dinagdagan. Sapagkat alam niyo po, sa akin pong karanasan sa tuwing may dadating na kalamidad, kalungkutan, kamatayan, naandyan po lagi ang ating pangalawang Pangulo upang makiramay, tumulong. Kahit saan pong lupalop sa Pilipinas, makikita po natin ang opisina ng ating pangalawang Pangulo at siya mismo pumupunta sa mga lugar na hindi pa po naabot ng kahit na sinong naging public official. Kaya ako po'y masaya at ako po'y nagpapasalamat sa ating mga kasama, sa ating pong sponsor, Senator Sherwin, sa ating pong Senate President, sa lahat po na bumubuo, sa lahat po ng mga senador. Maraming salamat po at hindi po nagmula dito sa ating bulwagan ang pang-iipit sa ating pangalawang Pangulo. Muli po, maraming salamat at... Teka lang, Sen. Wala ba si Risa Hontiveros? Si Kiko Matching, wala? Naku. Nasaan na sila? Hindi ba sila dadaldal dyan sa budget na yan, itong si Vice President Sara Duterte? Hindi naman sa gusto natin sila manggulo, pero ika nga hindi kompleto yung pagiging senador nila kung hindi nila binuwisit itong si BP. Pinatutunayan ko po ng napakalaki ng naitulong ng ating pangalawang Pangulo. Maraming salamat po. Thank you. Palakpakan. Majority Leader, what is the pleasure of the body? Yes, Mr. President, there being no other reservation for interpellation, I move to close the period of interpellation. Natakot siguro si Risa Hontiveros. Kinakabahan kasi si Risa pag nakikita niya si BP Sari. Naduduwag yun. Malamang naramdaman pa lang niya presensya ni BP na nandyan sa Senado, hindi na mapakali yung unggoy na yun. Nandito yung sunda Pangulo to. Hindi na akong tatanong, kakatakot yan. On the budget of the Office of the Vice President and that the same be deemed submitted for the body's consideration. Any objection? Hearing none, the budget of the Office of the Vice President is hereby deemed submitted. 1 minute suspension. Yun, 1 minute suspension. Ayan. Teka lang 1 minute suspension. Tignan ho natin yung photo opportunity. Photo opportunity. Dito sa tagpo na to, makikita nyo ho kung gaano ka-plastic itong si Tuta Soto. Naku, yun o. Kaibigan niya daw ho mga Duterte pero gusto niya pa-impeach si BP Sara. O yan, tignan nyo. Gusto niya matuloy yung impeachment kinamayan pa talaga nitong anak ng Petrang Karapata. Apaka-plastic mo naman, Brad. Langya kang school bukol ka. Tignan mo, ikaw pa talaga lumapit. Isa ho sa mga gumugusto ng impeachment sa Senado, yan si Tuta Soto. Pagkatapos niyang gumugusto sa impeachment, lalapit naman kay BP, makikipagkamay. Plastic mo, Brad. Siyempre, para masabi niya na kaibigan ko mga Duterte pero papa-impeach ko si Sara.
Gusto ko ma-impeach si Sara. Gusto ko mapag-usapan ng impeachment ni Sara. Photo opportunity, oh. Oh, yan, oh. Picture. Nakananto ka. Yan lang naman trabaho mo sa auto dyan. Picture. Picture kayo dyan. Oh, yan. Smile ka, yung tipong, yung smile na kaibigan ng mga Duterte ang datingan, ha? Oh. Sana. Oh. Ilan ba kaibigan niya ng mga Duterte? Isa lang. Senator Robin Padilla lang. Wala na. Lahat yan, kalaban yan. Yung karamihan dyan, mga may sartik sa utak. Sa mga nasa picture na yan, kasama niya, si Senator Robin Padilla lang ang kaibigan ng mga Duterte. Karamihan dyan, mga siraulo, mga may saltik sa utak. Hindi na natin papangalanan, ha? Baka magalit sila. O yung iba dyan, nag-graduate sa One Ball University. Smile mo na, tingin kayo dito. O, isa pa. Layo ni Kuya, oh. Ganda siguro ng lens niya. O ayan na mga kababayan, lipat na ho tayo. Ituloy ho natin yung mga punto. Ito na ho yung mga punto de vista nitong si Manong Ted. Pagkatapos ho ng naging interview nila, dito kay anong tawag dito? Dito kay Vince Dizon. Ito pakinggan ho natin mga kababayan. Malupit to. Importante rin nito kasi nakasubaybay tayo dito, hindi po lamang sa usapin po nitong mga kontrobersyal na mga kontratista na may mga questionabling yaman, kundi po ang ilang pahong mga sinasabing nagdaan na usapin po ng smuggling. Yan, hindi po lamang mga mamahaling kotse actually. Kahapon dito kay si ano mo? Sino? Si proponent mo. Sino proponent? Dami nila madami Zaldi. sila. Si Zaldi. May mga panibago siyang sinasabi. Oy, oo. Na mga insertions naman. To put it in the right perspective, Yes, ito partner. ho yung nakaraang administrasyon sa customs. Yung sinasabi niya na sibuyas at ano pa? Yung sinasabi niya, meron daw kartel sa bigas at sibuyas. Di ba? Yun ang At saka sinasabi niya. yung smuggling investigation. Na pinahinto. There might be some semblance of truth, ha? Might be some semblance of truth. Kasi nga, before itong mag-away-away itong mga magnanakaw na to. Hoy! Let's go, Manong Ted. Bakbakan na. Mismo ako. Birahe, Ted Filon. Namiss mo ako. Namiss nila yung birahe mo. Namiss mo ako. Namiss talaga nila yan. Di ba, Aaron? Bago, ikaw naman dito, kasama ka na namin since day one. Oo, 2020 pa lang andyan na yan. 5 years na tayo magkakasama dito. Kung maalala mo, noon pa natin na-think about it yan, di ba? Yung si Congressman Joey Salceda, noong una, tapang yan, di ba? Ibubulgar natin ang mga, may sinasabi siya ng mga, yung sangkot sa smuggling, ng agricultural products sa customs, may sinabi siya. Tinanong nga, dapat, itong si anong party list nito? Sino to? Itong magbababoy. Ang dami kasi nilang party list Marami dyan. Kural yan kural ng baboy, yung House of Representatives, magbababoy. Mga baboy yung mga nandyan. Bababoy na party list. Si Congressman Si Nick Briones. Ayan. Naalala mo na interview natin? Magbababoy party list ba siya? Yung kanyang party list hindi kasi. ng pangalan. Pero related dun sa baboy. Sabi niya, sabi ko sa kanya, Congressman, ano na nangyari sa investigasyon ni Joey Salceda dun sa smuggling? Ewan ko ba, bigla pinahinto Ano daw ang dahilan? Hindi ko nga alam Nagulat din siya. Yun ang sinasabi niya. Nang aga party list. Yes. Pero mamaya na yan. So mamaya, pag-usapan natin Mamaya itong na yan. semblance of truth dito po sa sinasabi po. Pero, uwi ka na. Kid. Diba? Pakita ka rito. Ito na po si Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Good morning, Com. Hello, good morning po, Sir Ted. Good morning po. Finally po. Okay, Jack. Sorry po, talagang nagtagal po yung ating mga budget hearing po talaga. We know. Wala pong kaso. Nakatapos na po kami.
Oo, walang kaso. Ang mahalaga, Kom, kausap na namin kayo ngayon. Meron lang kaming ilang gusto pong klaruhin sa inyo. Kom, kausap namin kayo last time. Ukol pa rin dito sa mga kotse na may kinalaman sa mga diskaya. Nung huli po namin kayong kausap ang sinasabi nyo, may posibilidad na yung ilan sa mga sasakyan sa Batangas, Manila, or Davao ports po dumaan. Kung tama po yung aking pagkakaalala sa huli naming panayam sa inyo. Ngayon, Cebu po. Kasama po Cebu. Yes po, kasama rin ang Cebu. So Batangas, Manila, Davao, and Cebu. Ngayon po ba, sa latest findings nyo, meron na bang malinaw na eksaktong port na ginamit dito po sa mga luxury cars? Opo, pero linawin ko, remember, pinag-categorize po natin sa tatlong grupo. Yung walang import entry at wala rin certificate of payment, doon talagang kumbaga mabigat po yung pagkakagawa po ng krimen po doon. Dahil may details po yun, pwede ko pa ipaliwanag yun. Sige yung po. mga tukoy po natin naman kung saan talaga pumasok, of course, yun yung pangatlong kategorya, yung mga miyembro ng kampi at ABID, yun naman po mas ko-content problema, although sinasubject na rin po natin sa post-clearance audit examination po sila. Yung unang kategorya, doon po talaga. Wala na, pinorward na ho natin yung interview na yun. Wala yun. Dito tayo, tuloy tayo. Kasi importante lang naman dito mga punto de vista nito si Banong Ted. Okay. Bago tayo mag-short break po at tumunghay sa isa pang importanteng panayam, pwede bang klaruhin na natin to ng totohanan tong issue sa customs na yan, mga kapatid? Yan. Di po ba? Bata pa po tayo, pinag-uusapan na yan, computerization na yan dyan, digitalization na yan dyan. Saan ka naman nakakita? Walang CCTV. Mismo doon sa loob ng customs po para doon sa pagbabantay sa mga, alam nyo na, galawan doon sa loob, pati sa mga ports nila. Kasi nga, ang usap-usapan, sinasadya. Kasi po, pag meron yan, wala nang dilihensya. Magkano At Korean? ang mga nakaupo sa gobyerno, ginagawa itong source nga po para sa kanilang hindi lang po sa kita. Hindi lang po mga kapatid, doon sa kanila pong pansariling mga komisyonan o kitaan o korupsyon, girl. Kung hindi, sa pangangailangan nila ng pera sa ilang kanilang mga operasyones. Alam niyo ho yun, halimbawa, ang isang gobyernong nalalagay sa alanganin ng posisyon, kinakailangan mo ng pera para sa kanino? Para sa panunuhol mo sa kung kani-kanino. Ito. Yan sinasabi ng mga nagdaan na pong pamunuan. Na inoobliga sila na mag-remit. Kasi kung gugustuhin ng gobyerno po na ito po ay i-computerize, noong pa po nangyari yan, tsaka yung PPP. Dito sa bansang ito, kapag mayroon pong bilyones na halaga ng kontrata, sigurado may kontrobersya. Sa LTO, ganun din. Di ba